isinugo, kundi sa mga nangawaglit na tupa ng bayan ng Israel lamang. Chapter 15, verse 20, chapter 20, 24, chapter 15, verse 24. Tapos sa chapter 10, verse 5, inutusan niyo 12, huwag kayong pupunta sa mga Samaritano, huwag kayong pupunta sa Antipolo, sa Quezon City, sa Metro Manila, sa Asia, sa Intile, sa Israel lang. Ngayon, pwede raw ba na ipangaral din sa ibang bansa? Binasa niya yung 28-19. Anong tutol ng Karasik? Kanya nga, pasensya na, Pastor Lek. Nakita niyo ito, no? Ito mga to, dating Christian to eh. Ito dating Baptist ito. Ito mga dating mga Christian to, mga debatista na rin itong mga to eh. Dating Christian to mga to, nasa harapan mo. Yung mga sinasabi mo, walang bago. Pastor, with all due respect. Ang sinasabi mo sa magpalataya kay Jesus, isa lang ang bago. Ano yun? Yung although hindi masyadong bago to, pero sa lahat ng nangaral na ang kaligtasan, pagtatrabahuin. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi dapat kami ang kadibati mo tutusin eh. Yung mga born again na nagpapakilala, by faith alone you are saved. Interpretation nila yun, tama? Di ba, Brother Muhammad, ganyan interpretation sa Bible, once saved, always saved. Bible din dala-dala. Di ba? Kayo may problema rito, kaya interpretation, kaya paano magpapadama sa amin na nasa ancient apostolic interpretation ang yung doctrine? Wala kaming bagong narinig. In fact, ang tinitinig ako rito, hindi ko pinagkukonta, talagang magkakontra eh. Tignan nyo, pakibasa yung Mateo 10:23. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo tungo sa kasunod. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo mapupuntahan lahat ng mga bayan ng Israel bago dumating ang anak ng tao. Salungat yan sa sinabi mong 28-19. Basahin mo exegesis ng talatang yun. Ito yung katapusan ng Ebanghelyo. Inutusan niya 12 sa Israel lang. Pagkatapos sabi niya, sinasabi ko sa inyo, hindi matatapos. Nalibutin mo ang buong Hines. Daming anak ng tao. Natupad ba? Hindi. False prophecy ni Jesus Christ. Namatay na lahat ng kausap niya, walang anak ng tao dumating. Kung siya may anak ng tao. Lalo na hindi siya anak ng tao. Ito mo, pag pinag-usig ka sa Laguna, punta kang Antipolo. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo matatapos libutin ng NCR. Babalik ako. Bumalik ba? Hindi. Namatay na lahat. Nakita mo? Yan ang problema. Muslim na tayo ngayon. Gaya natin tinitingnan ng gospel na sinasabi nila. Kaya pastor, with all due respect, gusto namin maramdaman talagang yung religion mo nasa tamang doktrina because yan according to ancient interpretation. Ngayon, ganyan ba sinabi ni Jesus na kailangan bumatay sa ancient interpretation para malaman kung ano yung tamang doktrina? Hindi ho. Pakibasa yung chapter 16 verse 8 ng John, ng 1. 16. Nasa computer ng garage. At siya, pagparito niya... 7 muna, 7. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaong. Di ba? Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susubuhin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita. Sabi ni Pastor, nakatiyak ba kayo? Naligtas ka, kalasin. Pag dumating ang Panginoon, hindi na po darating. Hindi na ninyo ko makikita. Yan po, singit ko lang. Sinabi mo eh. Hindi na. You know, see me. Ano, si Bisaya yun, no? Hindi mo na ako makita. Tuloy mo basa. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Tuloy. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Sandali! Tapos pala! Kulang!
kanyang turo, hindi pa maintindihan. Eh bakit? Kasi, tuloy. Gayon man kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. Sandali, tapos na tayo dyan. Oh, sandali. Malinaw ha? Malinaw. Malinaw ha? Okay ka lang. Okay ba? Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sinabi ba? Hindi kailangan tama yung interpretation ng ancient apostolic. Hindi po. Walang apostolic na sinasabi niya. Papatnubayan niya kayo sa... Ano ba sasabihin niya, Holy Spirit? Kanya nga, magulo po ang Christian doctrine eh. Ikaw may Holy Spirit. Si Brother Muhammad, dati yung Baptist pa, may punong-puno ng Holy Spirit yan. Nag-speak in tongues pa yan eh. Ito pa si Brother eh. Punong-puno ng... Sino man walang Holy Spirit yan, din yung Kristiyano kayo? Ito, ayan oh. Ayan. Isang kakapangalan. Punong-puno ng Holy Spirit yan eh. Eh, ako hindi ko dyan, hindi Holy Spirit na. Parang mo yun. Hindi tao yan. Sapagkat papatnubayan na kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng kanya. Kundi kung ano yung kanyang marinig. Ito yung kanyang sasalitain. Yan po, hindi namin paksa ito. Yan po ang true doctrine. Wala pong ancient apostolic. Ano conclusion? Ang karasit po, hindi ako naniniwala na may totoong true doctrine ng mga ancient apostolic. Ang binabatay niya si Pablo. Tanggapin natin, inamin naman niya, iba po ang turo ni Pablo kay Jesus Christ. Kaya kung sinasabi niya, napatunayan ba? Hindi mo nagigiba. Nang sinasabi ko dito, talagang turo ng mga apostol. Ang turo po ni Pablo. Pero walang bago. Pastor Lek, bakit? Ang iniisip ko, ang doktrina. Ang ating paksa doktrina. Dapat tumindig ka kung ano yung doktrina ng Diyos. Ang binanggit mo lang, sumampalataya kay Yesu Kristo. Yan din ang naririnig namin araw-araw sa mga umahawak ng Biblia. Dapat ang tinindig mo rito, ang Diyos, ang Ama, ang Anak, ang Holy Spirit, ang pangalan niya, Jesus Christ lahat. Sapagkat iyan ang ating paksa ng una. Yan ang doctrine. Number one doctrine nyo. Ang pangalan ng tatlo, Jesus Christ. Yan ang gusto kong maramdaman. Ito ba? Nasa ancient interpretation and doctrine. Palagay ko, hindi ako nawawala sa paksa. Hindi ako nagbibigay ng policy. Palagay ko sa aking palagay, pastor, nasa paksa ako sapagkat tumitindi ka sa isang Muslim. Gusto mo patunayan sa amin na yung ngayong samahan ay nasa according to ancient apostolic doctrine and interpretation. Ni wala kaming bagong naririnig. Ang bago, kumpara sa mga born again Baptist, sabi mo, ang kaligtasan, pinagtatrabahuhan. Gumagawa pa rin ng... Kaya lang, pero may bad news. Kapag gumawa ka ng kasalanan, wala nang kapatawaran. Ang binasa natin kanina, if we decide to commit sin, wala na. You are God's enemy. Decide. Ha? Muhammad, decide. Ano yung decide? Pag nag-desisyon ka pa lang. 1 minute. Mag-iisip ng pangalanan pa lang. Di ba? Mag-iisip ka pa lang ng kasalanan. Alam mo sa Islam, ano magandang balita? Ito ang tatapos sa video. Dinuro po sa ating ni Propeta Muhammad SAW ang isang Muslim. Kapag nakapag-isip ng kasalanan, ng masama, gagawin niya na. Pero bandang muli na konsensya siya, pinigil ng kanyang sarili, meron kang gantimpala. At pinapagawad ng iyong kasalanan. Pero pag ginawa mo, may kasalanan ka. Isa. Ako ba? Pag nakitin ka ng gumawa ng mabuti, sana may pera ako, makatulong ako sa nangailangan ng tulong. May reward ka na no? May gantimpala ka na. 10 times to 700 times. Pag ginawa mo, abay, mas punong-puno ka pa ng gantimpala. Yan ang magandang ano. Ngayon, pag nakagawa ka ng kasalanan, hinihintay ka na humingi ng kapatawaran. Ngayon, opo, ganun pala, lumalabas, hindi rin pala tiyak. Kasi tinatanong tayo, kung tiyak tayo maligtas eh. Talagang pinangakuhan tayo ligtas. Ang resulta ng kapatawaran, kaligtasan. Saan po? Pakinggan po ninyo. Ito yung last verse. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Isa chapter 4, verse... Okay. Pakibasa mo yung... Basahin natin. Ha? Okay. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم على شفا حفرة من النار. Isabi doon, kumapit kayo ng mahigpit sa lupin ni Allah at huwag kayo magkawatak-watak. At kayo nga ay nasa bingit na ng impyerno. Alalahanin nyo ang ni'ma ni Allah na kung saan nandun na kayo, biyaya nila, nandun na kayo sa bingit ng apoy ng impyerno. Ang kaligtasan, ang pinag-usapan nila ng impyerno. Ngunit, dahil sa kanyang biyaya, niligtas na kayo. Nakatitig kami, ligtas. Ligtas daw, niligtas na kami saan? Sa impyerno. Sa Quran, pag sinabi ligtas na, niligtas ka sa impyerno. At pinag-isa niya ang mga puso at ginawa niya kayong magkakapatid. Yan po mabuting balita. Yan po yung nasa Surah Al-Imran, chapter 3, 185 po kayo gusto. Maraming salamat po. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Jazakallah khairan, Ustaz. Malinaw na paglalahad ng yung side, sa second stand, of course. So ngayon, pagpatuloy natin ang mga katanungan mula kay Pastor Leg. So, Pastor, meron kang 5 questions, 2 minutes duration these questions. Okay, tanong. Karashid. Sa Gawa 2:38 na aming binasa kanina. At sinabi sa atin, Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa inyo pagpatawad ninyo mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Si Apostol Pedro ang nagsalita nito. Ito ay turo ni Apostol Pedro na inihalal ng Diyos bilang tagapangaral ng kanyang ebanghelyo. Makapagliligtas ba ito o makapagpapahama? Gusto nyo po ang kausap ninyo. Kaya nga po kung nakalinaw talaga ang ebanghelyo. Na kay Pedro o na kay Pablo. Kasi may talata tayo, Pastor Leg. Dalawang klase ang ebanghelyo. Isang ebanghelyo para sa mga Hindi, excuse me. Sumasagot po ko. Ang sagot ko kategorya. Sumasagot po ko, Pastor. Makapagligtas ba o makapagpapahama? May 2 minutes eh. Opo. Categorical question. May 2 minutes. Hindi. Ganito po yan. Pinapayo. Masagutin ko po. Medyo bigyan nyo ako 2 minutes. Sige. Siyempre, meron pang may paliwanag pa yan. Pastor, yan nga po kaya nawala kami sa Christianity. Sa Biblia po, sa Old and New Testament, meron pong dalawang ebanghelyo, dalawa. Isang ebanghelyo para sa mga tuli at isang ebanghelyo para sa mga supot. Totoo po yun sa mga hindi tuli. Yung ebanghelyo sa tuli kay Pedro. Yung ebanghelyo sa mga supot kay Pablo. Kanya, hindi kami naniniwala patungkol sa talata na yan. Una, ang sumulat po ng Gawa, hindi po apostol. Yung po